Happy Friday, mga kapatid! O, nagulat kayo, no? Naging babae si Kuya Poy. Kala nyo shoutout na? Hindi po. Heart to heart pa rin po ito, di ba? At syempre, ako po inyong chinitita and ate for today. Medyo na-degrade yung level ko, no? Dati tita na ako, ngayon ate na lang. Pero mas ulit na yun, no? Ate! Ako po inyong ate Laila Chikadora for today. Ang pansamantalang humahalili para kay Kuya Poy ngayong Biyernes. 5 araw na lang, Pasko na mga kapatid. Wow, may pag-graphics ba tayo dyan o wala lang? Basta sasabihin lang natin, 5 days to go na lang, Pasko na. Ang bilis naman. Kamusta na yung mga nangangaroling sa mga bahay nyo? Nakailang tanggi na ba kayo ng patawad? Pero pag malapit na yung sweldo, bigyan nyo naman kahit ano. Magkano naman pinakamababa kayo? 5 piso na pagbibigay? Kayo nga, 5 piso. Kami nga, nung mga bata kami, 25 eh. Grabe. Pero imagine mo, may isang candy ka na nun sa halagang 25. Ngayon, 2 piso. Grabe. Anyway, speaking of pamigay, ayan, baka dito nyo kukunin ang inyong pamigay para sa mga nangangaroling ang ating Pamigay Friday, mga kapatid. Not 1, not 2, not 3, but 4. 4 nitag 250 pesos cash ang ipamimigay. Wow, ang taray. So pwede kayong tumawag ha, 868-932-89, 868-932-90, yan ang ating mga landlines. And pwede ninyong iwan din ha ang inyong comments or reaction sa ating FB live broadcast. Hanapin lang yung H2H or yung heart to heart sa bago naming tahanan. Syempre dito yan sa True FM 105.9. At syempre, yung ating True TV sa Signal TV Channel 19. Okay? So ayan ha, karirin natin yan mga kapatid habang kayo baka nagla-lunch o baka naman papunta pa lang sa lunch o baka naman natambakan pa rin ang trabaho dahil gusto niya talagang tapusin. Ang alin? Huwag mong tapusin. Huwag mong tapusin ang buhay mo. Marami nagmamahal. Ay, hindi pala yun, sorry. Baka gusto nyo na kasing tapusin. Kasi nga, Friday ngayon. O, diba? Alam nyo naman yan. Para pagdating nyo ng Monday, kasi yung iba may trabaho pa rin naman ng Lunes, diba? Hindi kayo masyadong natatambakan. At least kahit paano nararamdaman nyo pa rin yung festive mood ng Pasko, diba? So baka hindi pa kayo nagla-lunch sa mga oras na to sa ganap na 12 minutes makalipas alas 12 kasi nga kinakarir nyo na. Gusto nyo nang matapos yung inyong trabaho para mamaya pagpatak ng alas 5 ay go! Go! 'Di ba? Makikipagbakbakan na naman kayo sa traffic. Grabe. Pero sa morning pansin nyo ba, hindi na masyadong ganon ka-traffic. Although kumpulan pa rin yung mga sasakyan, pero sa EDSA nakakaramdam ka na ng konting luwag. Siguro kasi nga yung ibang mga schools bakasyon na, 'di ba? Sana all may ganong klaseng bakasyon. Anyways, mga kapatid, sa oras na 13 minutes makalipas alas 12, eto na, simulan na po natin ang inaabangan ninyong segment na aabangan nyo tuwing Lunes, Miyerkules, and today Friday. Okay? Eto na. Kagaya nga po ng dati, meron tayong mga kakaibang kwento at istorya ng totoong buhay yung ating pag-uusapan at bibigyang linaw mula sa ating mga callers every MWF. Dito na yan. Dito sa programa, mas lalo pa nating bibigyan ng pagkakataon ng ating listeners at mga manonood sa Facebook, sa Signal TV Channel 19 o yung True TV natin, yan ha, na mag-share ng ating astig advice or astig comments sa ating tampok na istorya na may matinding pinagdadaanan. O baka pagdating yan sa away pamilya, medyo may misunderstanding, may tampuhan, hindi ba? Alam nyo na, yung mga magjojowa, yung mga marurupoked, walang tigil na kabitan, grabe, ang bilis nyo magpalit. Sobra. Oo, may mga ADHD, ang bilis mga magsipagpalitan. Iba pinagsasabay pa, ang daming pera, grabe. Sa bawat astig advice or astig comments ay may chance rin po kayong manalo ng 250 na cash prize every MWF. Bago natin simula ng mechanics, sandali lang.
Merong lalabas na T-card dyan eh. Meron ba? Yes. Wait lang. May lalabas na T-card. May magic kaming mangyayari. In 3, 2, 1, pasok! H2H, Astig Confessions. Ayan, sabi ko sa inyo may lalabas na magandang parang billboard dyan. Kasi nga, ito yung ating simpleng mechanics para dyan mga kapatid ha. O, sa mga gustong maging winner sa araw na to, aside sa inyong astig advice or astig comment, kailangan nyo rin pong gumamit ng ganda ko bigla, no? So, mga nanonood sa FB Live, tsaka sa Channel 19, kita nyo? Ay, nako. Hindi kayo namamalik mata. Mas kuminis ang balat ko by 2 points. Di ba? Hindi mga mata nyo yun. Kami yun. Ako yun. May magic. Anyways, ayan ha. Yun nga po, sa mga winners sa araw na to, aside sa inyong astig advice or comment, kailangan nyo rin po na gumamit ng hashtag astig advice sa ating social media live broadcast. O syempre, pwede rin kayong tumawag at magbigay ng astig advice sa ating hotlines 868-932-89 or 868-932-90. Kaya naman, umpisahan na po natin ang ating H2H, Astig Confessions. Simulan na natin. Wala na raw skincare itong si Mrs. Dahil si Mister, todo kung mangulit sa tuwing nalalasing. Imbis kasi na matutukan ang pag-alaga at pagbubuntis kay Jonah, grabe raw kasing maglasing itong si Lito. Nakakalito pala malasing tong si Lito kasi nga makulit, diba? Ayon pa kay Jonah, sa tuwing nakakatikim daw ng alak ang kanyang asawa, tila raw nawawala ito sa sarili. Ganon. Bukod sa pagdadalang tao, meron pa kasing 2 anak na inaalagaan itong si Jonah. Kaya naman mas lalo raw siyang nahihirapan sa tuwing lango sa alak ang kanyang mister. Kausapin nga natin para mas maliwanagan natin yung istorya para sa araw na ito. Nasa kabilang linya po si Jonah ng Albay, 37 years old siya. Jonah, good afternoon! Hello po, ma'am. Hi, good afternoon! Nakatulog ka ba ng maayos ngayon? Parang ang stressful ng pagbubuntis mo, Jonah. Di naman po masyado kasi bihira naman po siya uminom na ngayon. Bihira na uminom, mabuti naman. Opo, dati kasi lagi siya uminom na agahan. Ilang beses siya uminom sa loob ng isang araw dati kumpara ngayon? Minsan, 2 araw. Ngayon, bukas. Ganyan po. Ngayon, ilang beses na lang? Ngayon, mga mga once a week. Okay. Nagbabago naman. Nagbabago na siya. Paano tayo humantong sa ganitong klaseng, kumbaga, change dito sa asawa mo? Kinausap mo ba ng masinsinan na, teka, sandali, Lito, talagang nalilito na ako sa'yo tuwing nalalasing ka. Paano siya, literal to drink moderately Paano siya nahahantong sa ganong klaseng pag-uugali ngayon na nabawasan na yung pag-inom-inom niya? Yun po, sabi niya sa akin, nakikita na daw po niya yung mga anak namin, babae, tapos lumalaki na, tapos ako, naawa na din siya sa akin. Kaya ngayon daw, pinipilit na po ng baguhin yung sarili niya. Kasi ako, naawa na po siya kasi lagi po akong umiiyak. Tapos sinasabihan ko naman po siya na iwan ko siya, ganun po. Natatakot daw po siya na mag-isa po siya na iwanan po namin siya. Nadaan naman pala sa gano'n, So, nag-usap kayo ng, paano ba? Hindi naman siguro violente yung pag-uusap ninyo. Hindi naman po. Nag-usap kayo ng masinsinan. Opo. Okay, ano ang sinabi mo sa kanya? Nahihirapan ka? Hindi mo na kinakaya yung halos palagian niyang pag-inom? Opo, sabi ko, nahihirapan ako pag ganun siya. Hindi ko na kinakaya, parang
siyempre naisip kong iwan na lang siya. Gaano kahirap para sa'yo noon, Jonah, na kapag nalalasing siya, nakakadagdag pa sa iisipin mo. Siyempre, sabi mo nga, nag-aalaga ka pa ng mga anak mo, buntis ka pa, tapos ito pa si Lito, umiinom pa. So, gaano yun kahirap para sa'yo? Paano ba kasing klaseng pangungulit ang ginagawa ni Lito kapag siya ay nalalasing? Yun po, pag uwi niya po dito, tulog kami, tapos magtatanong po siya kung ano yung ulam, tapos kung anong, yung ano, nangungumusta po siya kung ano. Tapos pupunta po siya sa kanila kasi malapit lang po yung bahay nila dito. Pupunta po siya doon. Titingnan niya kung may ulam doon. Tapos kukuha po siya. Tapos yayain niya akong kain. Pipilitin niya akong kumain. Mhm. Kahit antok na ako, kahit ayaw ko kumain. Mm. Ganun po. So parang kumbaga Labas-pasok po gusto mo siya, na labas sanang po siya. magpahinga pero Opo. hindi pa rin kasi nga imbis na natutulog ka na kukulitin ka pa rin niya. Opo, ganun po. Bakit hindi mo sabihin sa kanya noon na teka inaantok na ako, pagod na ako talaga kasi ang haba ng araw ko. Hindi ba siya pumapayag? Nagagalit ba siya sa'yo? Hindi po, tuloy-tuloy pa din po siya sa pangungulit. Ganun pa rin po, yung parang wala po siyang naririnig. Kaya tinotolerate mo na lang. Nagtatanong pa, opo. Pero hindi naman siya bayolente pag nalalasing. Hindi naman po. Okay. Sige, Jonah, sabi mo nga ngayon, di ba, medyo nagbago na. Ang susunod na tanong Opo. dyan, paano mo masusustain kaya yon na nagbago na siya? Okay lang naman uminom yung occasional, pero kasi medyo kapag ka nadadalas, may mali. 'Di ba? Tsaka sayang din, imagine mo, nakakailang bote ba siya? Alam mo kung nakakailang bote siya kada umiinom siya? Minsan, tatlo po sila, tapos tatlo din na, yung gin bilog. Wow. Kaso, Gin bilog, syempre, ha? pag- Tatlong bote ng gin bilog, hati silang tatlo doon. Tatlong bilog, tig-isa po sila, bale. Tapos, binabantayan ko po siya. Pag dito po sila uminom sa bahay, binabantayan ko po yan. Siguro kung hindi ko po bantayan, Oh, madadagdagan. grabe, tag-iisa sila ng gin. Di ba yung gin, pinangahalo lang yun sa mga drinks talaga. Siya, tinutungga niyang buo yung gin? Hindi po, isa-isa po, dinalagay nila sa, sa pitsil. Bali, nakikita ko, tatlong bote lahat. So nakakatatlo nga. Opo. Na hati-hati sila. Pero saan sila nagiinom? So sila umiinom? Sa Minsan. bar? Sa bahay? Minsan dito sa bahay, minsan doon sa barkada po niya. Okay na yun sa mga bahay-bahay kaysa naman sa kung saan pa mag-inom. Ano ba yung mga Opo. kainuman niya? Talagang kumbaga yun yung mga drinking buddies niya. Opo, yung mga barkada po niya. Pero yung di naman po yun yung mga lasenggong masyado. Baka naman nag-a-unwind lang talaga si Lito. Ang problema lang kapag ka medyo nasosobrahan siya ng inom, makulit. Opo, yun nga po yung problema ko. Ngayon, sabi mo nga once a week na lang siya uminom, makulit pa rin ba siya? Ngayon, hindi na matutulog na lang siya. Itinutulog na lang niya. Hindi na siya naghahanap ng pagkain. Sabi ko nga po, alam mo pala yung ginagawa mo, ba't dati hindi mo yan nagagawa na matulog na lang? Baka kasi yun yung form of lambing niya, hindi kaya? Yan po, sinasabi niya. Kasi 'di ba yung mga lalaki minsan weird, no? Pero yung ibang guys ganyan paglasing, 'di ba? Ano yung kanta? Paglasing ka lang malambing. 'Di ba? May mga 'di ba? Kasi yung ibang guys ganyan. Pag nalalasing, tsaka nila mas malakas kasi yung loob nila. Kaya hindi nila alam yung ginagawa nila, pero mas malakas yung loob nila na gawin yung mga bagay na hindi nila magawa kapag hindi sila nakakainom. So baka nga ganon. Anyways, Jonah,
Meron tayong astig caller para bigyan ka ng astig advice. Eto lalaki, tingnan natin ha kung ano ang maaari niyang maibigay na astig advice sa'yo. Kausapin natin ang ating astig caller na si Ruel ng Novaliches, Quezon City. Good afternoon, Ruel. Good afternoon po. Hi. Sa lahat ng listeners po ng, siyempre po, ang kinikilala nating True FM po. Okay. Dito na tayo sa totoo. Yes, dapat. Forever and Apo. ever, no? Okay, Ruel, ano bang magbibigay mong astig advice kay Jonah? Ang advice ko dyan, kasi pinagdaanan ko din yan Oh. before. Oh. Kaso, ang nangyari kasi dyan, i-maintain mo pa rin yung being sweet sa husband mo. At the same time, yung mga, kailangan meron siyang pagtutuunan pang isang parang bagay na dun madadivert yung mawawala yung inom niya. Mhm. For example, like going to a church o aatin kayo ng mga Bible ministry. Kung pag na-encourage mo siya ng ganun, much better. Pangalawa, medyo maging health conscious kayo. Medyo introduce mo sa kanya yung kunyari, yayain mo siya. Gusto mo mag-gym tayo, kaya let's say sabi mo mag-walking tayo para at least, kasi sabi nung kaibigan ko ganito. Kasi ganun ako sinimula nung wife ko eh. Mhm. Sabi niya yung paglalakad, maganda yan, nakakabata yan. Saka Oo. nakaka-enhance ng immune system. Aha. Which is true. Saka ang dyan, wag mo siyang tawag ba doon yung, kasi the more na nagagalit ka sa kanya, O tinatalakan, ganun. o tinapalakan. Oo. Kasi kami mga lalaki, minsan kasi may mga times na ayaw namin na inapangasawa namin is parang rapper. Alam mo yun? Pinaglihi kay Glock 9, Oo, ganun. yung Tsaka kay Francis M. raratratan ka ng tak gano'n, di ba? Oh. Siyempre, nakakairita yun. Sa pangalawa, under the influence ng alcohol siya Oo. at that moment. So, medyo i-divert mo siya ng konti. Parang iyaan mo siya na, uy, kain na tayo. Nagluto ako ng ganyan, yung may sabaw. Masarap yan. Kaya pag timpla mo siyang kape, try to be sweet. Kasi the more na kinontra mo yan on that moment na nakainom siya ng todo, magka-clash kayo nun. Totoo yun. Kasi ganun yung wife ko eh. Tapos, pag na-divert mo na siya sa mga, like, kunyari, na-encourage mo siya na mag-walking o kaya mag-gym, yun. At least mapagtutuunan niya ng pansin yung ganun. Kaya, mamasyal kayo lagi. Kaya punta kayo sa ganun, sa mall, ganun. Sama mo yung lahat ng anak mo. Tapos, always maintain, try to be sweet. Tapos, syempre, mag-aayos ka rin at the same time. Yung care mo ba sa kanya? Kasi ganun kami mga lalaki. Mm. Pero number one ko na advice is constant communication. Mm. Kasi nung may problema kami lagi, inabot namin yung ganyan eh. Communication lang laging ang pinaka dyan, secret. Mhm. Pero at this point, yung siyempre sabi ko sa inyo, communication. 20 years na kami hindi nag-uusap ng wife ko. Bakit? Ano po? Bakit hindi na kayo nag-uusap? 20 years na po, imagine, no? Wala na po kasi kaming problema eh. Okay. Apo. Hindi, joke lang po. Hindi, ibig sabihin, pag-usap lang kayo bago matulog, huwag kayong matutulog na pares na nag-away kayo. Mhm. Pag mainit ang ulo niya, tahimik ka lang. Mhm. Marirealize din namin mga lalaki na, ba't ganito? Hindi nagpapatol sa akin to. Diba? Ganun yun eh. Gaano ba katagal o ikaw Ruel, gaano kadalas ka dati uminom bago ka nagbago? Yan yung tinatawag naming mamam. So bago matulog, umiinom ka. Ganun po. At may mga punto pa na I have to go out and go with my friends at the middle of the night. Biruin mo ganun Pero na-realize ko, parang I'm spending a lot of money for that kind of, di ba? Mm-mm. Tapos pangalawa, isipin mo, may-realize din ng husband mo yan na yung mga anak ko kawawa naman. Actually, Diba? yun nga yung yun nga Ganun yung eh. na-realize ng asawa niya. So, kung ganon naman, ano naman ang mabibigay mong astig advice para kay Lito?
kung nakikinig ngayon si Lito. Kasi nandun na nga siya sa punto na na-realize niya na, yung mga anak ko naglalakihan na, mga babae pa naman. So ano naman ang maaari mong maibigay na astig advice para kay Lito? Ang pinaka-astig advice ko kay paring Lito, no, isipin mo yung kalusugan mo. Kasi pag hindi mo inisip yung kalusugan mo, how can you be a good provider to your family? Paano mo sustain lahat ng pangangailangan nila, lahat ng needs nila, kung ikaw ay magkakasakit? Kaya, pangalawa, hindi lang kalusugan mo masisira, pati ang relasyon mo sa asawa mo. Maraming bagay kang masisira, hindi lang yung kalusugan mo. Diba? Kasi ako, ma'am, honestly, chain smoker ako. Pero inisip ko, yung smoke daw, lalo na nagbubuntis pa siya ulit, di ba? Nag-advise sa akin yung uy, may baby kasi inyo. Hindi mo pwedeng magsisigarilyo ka tapos hahawa kami anak mo tapos yung ilalapit mo yung mukha mo. Delikado yun. Second-hand smoking. Oh, yeah. Kaya, sabihin, maraming bagay na kailangang i-give up. Magaling lang ang mga kaibigan pag sa happenings. Pero once kayo ng problema na, nawawala yan, unti-unti, lahat sila. So, pamilya pa rin. Hindi ka matutulungan ng, ayan, advice ko sa iyo, paring Lito, hindi ka matutulungan ng mga kaibigan mo sa mga, yung barangay Hinebra mo. Hindi ka matutulungan yan. Kasi, mas maganda na lang, mag-basketball ka na lang, mag-enroll ka sa gym, gaganda pa yung katawan mo. Ang benepisyo ng pagiging maganda ng katawan mo pag pumunta ka sa gym, si Mrs. ang makikinabang yan at ang bottom line. Diba? Kaya, mas maganda. Tapos, one thing is, yung faith kay God. Yan nagpapatibay sa Hindi, advice ko sa iyo yan, mama. At, mas maganda yung sabay kayo nagpupunta sa church, with the kids. Magandang ganun magiging outlet nyo, kayong pamilya nyo. Tapos, make it sure na ipinagluluto mo siya ng pinaka-favorite niyang pagkain. Ano ba favorite niya, Jonah? Ayun. Kasi sabi nila, pag nabusog mo yung, ang tawag ba dun, ma'am, sa English? Pag nabusog mo yung stomach ng isang lalaki. A way to a man's heart is through his stomach. Yeah, ayan. Yan na. Diba? Okay. Sige. Maraming salamat sa payo mo, Ruel. And ayan, sa susunod, ikaw naman ang tatawagin namin kung paano mo na-overcome yung mga yan. Ha? Okay ba yun? Sige. Maraming salamat. Ayan, Jonah, sana nakatulong ang astig advice ni Ruel. Nandiyan ka pa ba? Apo. Okay, alam mo, Jonah, kung kunwari man, kasi hindi naman tayo pare-parehas nga ng income or ng pinagkakakitaan. Sabi niya, di ba, mag-gym. Sabi ni Ruel, mag-gym. Pag hindi naman carry ang gym, marami dyan, yung balde-balde ng tubig, buhat-buhatin niya, di ba, magpalo-palo siya ng labada. O kaya naman, yung mga anak niya, yun yung buhati niya para gumanda ang mga muscles ni Lito. Pagkatapos, pagka medyo maganda-ganda na, pwede ka nang lumambitin dun sa dun sa muscles niya, di ba, Jonah? Okay. Apa. Anyways, sana kahit paano naliwanagan ka and yun nga, lahat ng bagay na dadaan naman sa pag-uusap, hindi ka naman matalak. Medyo po, Ayun. pagalit. Iiwasan na lang natin yung pagtalak siguro. So, kung sumusobra na naman yung pag-inom niya, wag mo na lang munang pansinin kapag okay na, no? Kapag ka medyo yung matino na ulit yung pag-iisip niya. Kasi di ba pag lasing, alam naman nila yung ginagawa nila, mas malakas lang ang loob. Pero kasi, ang hirap nun kapag ka kinausap mo talaga na nasa lasing state pa itong si Lito. Kasi nga baka mamaya masaktan ka pa. So, ipigilin na lang natin ang ating galit, no? Kapag ka okay na siya, sabihin mo sa kanya, kapag ka matino na, no? Kapag ka wala na yung amats niya, tsaka kayo mag-usap, sabihin mo, alam mo, kagabi, nagigil ako sa'yo. Ayan. Kasi, inom ka na naman ng inom, bla 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 bla. Tsaka na lang kayo mag-usap ng matino. Kung kayang walang talak, mas better. Okay? Yan. Pero kung talagang hindi na kaya, huwag mong dadaanin sa talak. Meron pang ibang way. Ganito ginagawa ng nanay ko nun sa tatay ko. Senglot si father, no? Hayaan niya lang senglot si father. Tapos matutulog na si father. Alam mo gagawin ng nanay ko?
Kukuha siya ng duct tape. Alam mo yung duct tape, yung packaging tape, yung kulay brown. O Apo. kaya yung pang ano ng sugat, yung kulay brown na panglagay sa sugat sa gasa. Kukuha siya noon, Apo. ididikit niya sa buhok sa legs ng daddy ko, tapos shak, para siyang nagwawax, ganyan. Hindi kahit pa paano nakagante. Senglot di ba? Di ba? So, ayun, kahit pa paano natatawa na lang yung nanay ko. Kahit pa paano nakaganti siya at senglot, amoy chiko na naman yung katabi niya. Di ba? Okay, anyways, maraming salamat, Jonah. And sana magtuloy-tuloy na nga ang pagbabago ni Lito para sa mga anak ninyong dalawa man lang. Di ba? Apo. Maraming salamat ulit, Jonah. Happy weekend Maraming sa'yo. salamat po. Meron po tayong love question of the day. Ang tanong, dapat pa bang ipaalam kay jowa ang dahilan ng breakup mo sa iyong ex-jowa? Ayan. Dapat pa bang ipaalam kay jowa ang dahilan ng breakup mo sa iyong ex-jowa? Kayo muna, tapos ako, kwento ko yung akin, ha? Mga 2 o'clock tayo matatapos. Charing! Kalukan! Si Angeline Almodiel, opo, di niya gawin sa'yo ang ginawa sa'yo ng ex mo at para malaman niya kung anong dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Ayun, may pa-hashtag pa siya, o, 'di ba? Sabi naman ni Prince Ali Forbes, para sa akin, opo, kasi po para wala kayong tinatago sa isa't isa. At least naging tapat ka sa kanya kasi iba pa niyang, kesa sa iba pa raw malaman. Ayun, yung tunay na dahilan. Dapat lang nasabihin mo sa kanya kahit hindi niya tinatanong. Doon pa lang malalaman niya na tapat at totoo ka sa kanya. Oh, si Maricel Bondok Ocampo, depende yan sa tao if he or she is interested. But for me, no need to ask because past is past. Yan. And future is future. And now is the now. Si Jenny Rose Asherda, not necessarily, pero kasi yung reason why nag-break can be an information dun sa bago. Para maiwasan or para hindi na maulit-ulit. Nakadepende din naman yun sa partner kung gusto niyang ikwento intentionally or maybe curious yung bago, why not, diba? But again, it's not necessary. And I thank you. Charot, sabi niya. Ayan. Si Mark Anthony Ate, para sa akin po, no need na ipaalam. Para sa akin, di naman siya naging parte ng oras na nangyari ang breakup ng ex. So para sa akin, wag nang isipin ang past, ang isipin ang present at yung mga mali na nagawa ng nakaraan, wag nang ulitin pa. Kasi kung uulitin mo pa, baka same lang ang mangyari. Mag-break lang daw ulit. Yon, si Gina Anguista, opo, dapat malaman din ng jowa ang about sa ex-jowa ko as part of my being transparent sa kanya. We must be happy for that. Ganon. Si Ronald, ipaalam ko talagang dahilan ng breakup sa ex-jowa. Kung ano man ang magandang ipagre-resulta nito, tiyak ko para rin sa mas maganda, malaya, malinis na pagsasama. Mas tapat, mas mataas ang credibility rating. Ika nga, wow, may pa ganon. Parang survey. Sabi ni Glyza Gonzalez Katipan, yes po, kailangan ipaalam para alam niya ang reason, wala kayong tinatago sa isa't isa, mas komportable, mas magiging maganda ang inyong pagsasama. Okay. Ang pagbabahagi ng dahilan ng breakup sa kasalukuyang kapartner ay isang sensitibong issue, sabi yan ni Roldan Chavez. Hindi ito kinakailangan, ngunit maaaring makatulong sa pag-unawa at pagtatayo ng tiwala sa iyong relasyon. Ako rin, agree ako sa not necessarily, pero kung makakatulong sa relationship, especially if yung ex mo ay very traumatic yung relationship mo with this guy or with this girl, I guess mas maganda na malaman ng present mo na jowa kung bakit nagkaganon or kung bakit at times meron kang mga ugali na naaaning ka o medyo hindi tansyado yung galaw mo. Maybe it's because kahit matagal naman na yung relasyon na yon, dala-dala mo pa rin kasi, di ba, yung emotional trauma na yon. So, mas maganda rin siguro na i-explain mo na, for example, medyo nagkatampuhan kayo ng present mong jowa and then na-realize mo kasi meron ka pang trauma from your ex na pagkatagal-tagal na panahon na
ano yun emotional baggage kasi yun. Alam mo yung minsan ang hirap tanggalin nun sa puso tsaka sa isipan ninyo. So, explain nyo rin, pasensya ka na kung medyo ganito ako kagabi kasi siguro it has something to do with my ex na ganito. Alam ko, hindi ikaw ang ex ko. Pero ipinapaliwanag ko sa'yo para sa susunod, ma-work out natin yung sitwasyon. From there, magtulong kayo kung paano mas mapapaganda yung inyong relationship. Okay? Dito na po tayo sa Dear Kuya Poy. Meron pong sumulat. At yun nga, medyo namomroblema siya sa kanyang live-in partner. So, ito po yung sabi niya sa kanyang sulat. Dear Ate Lai, hindi naman po sa inoobliga ko ang live-in partner ko, pero sana maramdaman ko pa rin na may katuwang ako sa buhay. Ako nga po pala si Mar Louie, 29 years old, may kinakasama, mula po rito sa Quezon City. Ate Lai, may isa kaming anak ni Pearl. As of this moment, kahit gustuhin ko man, ay hindi pa rin kami makapagpakasal ng live-in partner ko. May naipundar naman na akong bahay pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang paghuhulog ko rito. Sa totoo lang, parehas naman kaming may trabaho ni Pearl pero ang problema ay ako lang ang sumasalo sa lahat ng gastusin namin. Minsan kasi ayaw niyang makihati sa aming gastusin, kesyo kung ano-ano na lang yung rason na sinasabi niya sa akin. Pati nga anak namin, nahihiya na rin ako dahil maski sa nanay niya ay wala siyang makuhang suporta mula sa kanya. Hindi naman sa inoobliga ko si Pearl pero sana man lang ay maramdaman kong hindi ako nag-iisa at may katuwang ako sa buhay sa pang-araw-araw na problemang dala-dala ko. Dear Kuya Poy, Ikaw at ako. Ate Lai, hirap ako sa tuwing humihingi ako ng tulong sa live-in partner ko. Para bang ibang turing niya sa akin sa tuwing kinukulang ako sa budget namin. Alam kong dapat ang lalaki ang nagpo-provide sa kanyang pamilya, pero pakiramdam ko kasi ang hirap at ang bigat sa akin kung ako lahat ang sasagot. Pero hindi naman po sa nagrereklamo, yun nga lang, nauubos na po at sapat lang ang sweldo ko sa pambayad sa aming bahay maging sa gastusin sa aming pang-araw-araw na pagkain. Nakakatawa nga lang kung minsan kasi ang misis ko pang humihirit sa akin, kesyo baka gusto ko naman daw siyang regaluhan siya. Total, deserve naman daw niyang maregaluhan. Nahihiya ako Ate Lai na wala akong mailabas. Hirap na hirap ako sa pagkakataong ito. Kahit butas kong brief
ay hindi ko na rin po mapalitan. Hanggang dito na lang ang kwentong ipapadala ko sa inyong programa. Umaasa ako na sana po ay mabigyang linaw ang problemang kinakaharap ko. Maraming salamat at more power sa programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Mar Louie. Ay, nako Mar Louie! Damang-dama ko ang burnout mo sa iyong live-in partner. Sabi mo nga, yung brief mo ngang butas, di mo mapalitan eh. Ba't di na lang yung live-in partner mo palitan mo? Grabe! Base sa liham mo, nararamdaman ko that you are a people pleaser. Meron talaga mga ganun eh, di ba? People pleaser. Pero sana ma-realize din ng asawa mo na hindi naman pwedeng ikaw na lang ng ikaw lagi. Kasi sa panahon ngayon, hindi na uso yun na ang lalaki nagpo-provide. Sa hirap ng buhay ngayon, dapat magkatuwang na talaga kayo sa paghahanap buhay kung gusto ninyong maging maalwan ang way of living ninyo. And nakakainis talaga coming from sobrang mapagbigay na tao kapag hindi naman ikaw ang napagbibigyan. Diba? Nakakainis yung ganong klaseng scenario. Pero siguro ang maganda, kausapin mo siya ng maigi at sabihin mo, ipaliwanag mo sa kanya, mag-compute kayo, isulat nyo talaga kung magkano ang kinikita mo sa loob ng isang buwan plus all the expenses ilagay nyo doon at siya kung magkano ang kinikita niya sa isang buwan at kung ano-ano ang mga pinagkakagastusan, i-itemize nyo lahat. Tapos sabihin mo sa kanya, kita mo, wala na tayo halos take home pay sa sweldo ko. Ikaw mukhang meron pa. Baka naman pwedeng maghati tayo. Itong bahay na ipinupundar ko, kahit hindi pa tayo kasal kasi nga kulang ang pera, para sa atin din naman to.
kapag natapos na natin yung mga financial problems, kapag natapos na ako sa paghuhulog dito, para sa atin din naman ito. Papakasalan na kita. Baka naman pwede, sa ngayon na naghuhulog pa ako ng kung magkano sa bahay na to, baka naman pwedeng matulungan mo ko na kahit papano, a certain percentage ng iyong sweldo, maibigay natin sa bata, sa anak niyong parehas. Huwag mo siyang obligahin muna doon sa bahay. Kasi ikaw ang may gusto niyan. Though, kumbaga, dyan din siya nakatira. Kaya lang, for sure, hindi mo siya mapapapayag. So, ano bang meron kayo in common? Yung anak ninyong dalawa. Yun na lang siguro. She can give her share sa inyong anak at ikaw naman ipagpatuloy mo yung paghuhulog ng bahay kasi sayang din yan. Pag narimata, sayang yan lahat ng blood, sweat and tears mo sa paghuhulog, isang iglap mawawala. I-explain mo rin sa kanya yon. Tapos Marlouie, since hindi pa naman kayo married, wag mong gagawing conjugal yung bahay ninyo. Advice lang to, hindi naman sa baka kasi kung ano mangyari sa inyo in the future, it's just that ikaw rin naman ang naghulog niyan. Madali nang i-transfer yan o maging conjugal property pag kayo na. Okay? So sana nakatulong, Marlouie, and sana maging okay na kayo ng ka-live-in partner mo. Sana makabili ka na rin ng brief. Ano bang address nito? Papadalhan ko na lang. Pakisend. No, really kawawa naman Bibigyan kita ng brief. Alam ka naman, live-in partner ang ibigay ko, di ba? Brief na lang. Bibigyan kita ng brief, Yan, send mo sa akin ang address at size mo at anong klaseng brief ang sinusuot mo. Makabawas-bawas man lang sa problema mo. Grabe naman yung live-in partner mo. Bacon na yung brief mo. Butas pa, hindi ka man lang mabigyan. Buti pa si Ed Yan si Ed Acerada, hindi nyo po makikitang bacon ang brief niya. Hindi rin butas. Always new. Pikachu? Yes! Okay, so oras na 5 minutes makalipas ang lalalauna. Congratulations sa ating nanalo ng tig to 250 pesos cash. Ruel ng Novaliches QC, Prince Ali Forbes, Maricel Bondok Ocampo, and Aiza Lisay Loria. Yan, congratulations sa inyong lahat O paano, maraming salamat po sa isa na namang episode ng H2H o Heart to Heart. Kasama ako, ang umahalili po sa inyong Kuya Poy. Ako po si Laila Chikadora. Dito lang sa bago nating tahanan, to the kanan, hindi ba? Sa True FM 105.9 at syempre, Signal Channel 19, ang ating True TV.